Iniulat na isang source na pinagsabihan umano na isang mataas na opisyal ng Chinese Communist Party si President Xi Jinping na posible umanong sumiklab ang World War III sa South China Sea kung pipilitin ito na alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Sinabi ni dating Chinese President Hu Jintao na sigurado umanong sasaklolo kaagad ang US military sa Pilipinas at hahantong ito sa isang matinding digmaan kasama ang mga kaalyado ng Amerika laban sa China. Sinabi ni Hu Jintao na malaki ang posibilidad na tutulong ang mga kaalyado ng Amerika sa pagdepensa sa Ayungin Shoal tulad ng mga bansang miyembro ng North Atlantic Treaty Organization. Inamin din ni Hu Jintao na hindi umano sigurado ang Chinese government na tutulungan sila ng kanilang mga kaalyado tulad ng Iran, North Korea at Russia, kaya't dapat munang ipagpaliban ni Xi Jinping ang mga plano nito na sakupin ang buong South China Sea. Iniulat ito matapos magsagawa ng maneuver exercise ang dalawang modernong warship ng Philippine Navy malapit sa Ayungin Shoal at sinabi ng mga eksperto na malinaw umano na isa itong pagtatangka na itaboy ang dose-dose ng mga Chinese vessel na iligal na nanghihimasok sa Ayungin. Ang Western Command na nakabase sa Puerto Princesa ay nag-report ng BRP Antonio Luna, isang Jose Rizal class guided missile frigate kasama ang BRP Gregorio del Pilar, isang Hamilton-class high-endurance cutter, ay naglayag malapit sa Ayungin Shoal na kung saan matatagpuan ang nakaground ng BRP Sierra Madre. Sinabi ng Western Command ng kolaborasyon ng mga Philippine Navy vessel ay nagsisilbing isang malakas na reminder sa kakayahan ng hukbong dagat ng bansa, na kung saan ito ay may malakas na presensya at determinasyon na gawin ang misyon nito na protektahan at depensahan ang maritime interest ng Pilipinas. Ang ginawang exercise ng dalawang Philippine Navy ships ay inilarawan bilang isang babala at layo nitong pigilan ang mga Chinese vessel na umaaligid sa Ayungin Shoal, na kung saan ang lugar ay agresibo at patuloy na inaangkin ng Beijing. Ginawa ang nasabing pagsasanay kasunod ng matagumpay na rotation of personnel and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal, isang paglalakbay na nakita bilang isang maneuvering drill na nagsisimbolo ng pagkakaisa. Sinabi ng Western Command ng ginawang exercise ay upang masaksihan ang kakayahan ng dalawang barko at ang koordinasyon ng kanilang mga personnel habang sila ay naglalayag, at layon din itong ipakita ang tinatawag na precision maneuver ng BRP Antonio Luna at BRP Gregorio del Pilar. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na binigyan umano ng ultimatum ni US President ang Chinese Navy at Coast Guard sa sea, at sinabi na posibleng gagamit ng puwersa ang US military para mapaalis ang mga Chinese forces sa nasabing karagatan. Sinabi sa report na nagbanta ang US President laban sa China, at sa katunayan mayroon na umanong estratehiya ang US military upang mapaalis ang mga Chinese vessel, at isa na dito ay ang paggamit ng puwersa. Ayon sa Pentagon na kinakailangan na umanong umalis ang mga barko ng China dahil ito umano ang sumisira sa marine environment at nagpapataas ng tensyon sa nasabing karagatan. Sinabi naman ng ilang eksperto na mayroon umanong kakayahan ang US government na paalisin ang mga Chinese vessel dahil alam nila na wala umanong lakas at kakayahan ang China na direktang makipaglaban sa Estados Unidos. Ito ay matapos iniulat na umaasa umano
si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na mas maraming proyekto sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement ang magiging operational sa susunod na taon. Sa kanyang pagbisita sa mga EDCA sites sa Basa Air Base sa Pampanga, sinabi ni Browner na masaya ang sandatahang lakas at US military sa kasalukuyang development ng mga proyekto at dahil ito sa mas pinalakas na alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Sinabi niya ng Armed Forces of the Philippines ay lubos na nasasabik na sa susunod na taon magiging operational na ang mga EDCA projects at dahil dito makakagawa na sila kaagad ng mga joint exercises at pati na ng mga joint operations. Sinabi naman ng commander ng US Indo-Pacific Command ng mga developments sa ilalim ng EDCA ay kumikilos ng napakabilis. Ang mga projects na ito ay mas higit pang makakatulong sa pagpapalakas ng mga kakayahan ng Pilipinas at humahanga umano siya sa mabilis na aksyon ng AFP. Sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Ilito na ipinakita ng Philippine military ang mga proposed projects nito sa kanilang US counterpart para sa mga EDCA sites at ayon sa kanya, ang US military ay napaka-positibo sa mga proyekto. Binisita at ininspeksyon ng mga opisyal ng US at Philippine military ang mga developments sa mga EDCA sites tulad ng Salalo Airport at Naval Base Camilo Ocia sa Cagayan at Basa Air Base sa Pampanga.